Naglatag ng regulasyon ang COMELEC para sa mga inilalabas na survey ng mga kandidato at pag-oorganisa ng mga debate. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Hindi na basta-basta ang pagsasagawa ng surveys at election debate para mapigilan ang pagkalat ng mga peking impormasyon. Naglatag na kasi ang Commission on Elections ng mga panuntunan hinggil sa nasabing mga election-related activities. Ang mga survey firm dapat ay lehitimo at sumusunod sa mga ilalabas na alituntunin ng COMELEC. Gusto namin malaman sa report na kung magkano binayad, sino nagpa-komisyon, at sino ang nagbayad nito, ano ang ginamit na scientific methods. Failure to register is a ground for an election offense. Kaya kasama sa dapat i-report at sasabit sa amin ay kung sino yung mga opisyal ng mismong firm para kung sakaling may problema sa reporting nila, pwede namin silang kasuhan at balikan. Paliwanag naman ng poll body, hindi nila gustong pigilan ang mga naglalabas ng survey. Nais lang nila matiyak, hindi magsusulputan ang mga peking survey. Nais din nilang malaman magkano ba talaga ang rates sa pagkomisyon sa mga survey firm. Baka raw kasi ginagamit na ito para maimpluwensyahan lang ang boto ng taong bayan. Kapag hindi naman totoo talagang kinundak ang survey, o kaya naman talaga namang bogus yung survey organization, o kaya naman kaya lang nilabas yan dahil nga pumapabor kay ganito at bayad-bayad yun, yan po yung pakay po natin. Pero hindi po yung mga legitimate na mga survey firms and organization. Naniniwala po kami na gusto rin po naman nila na sila ay ma-regulate. Dahil yung iba kasi nakikipagkompetensya sa kanila, kesa hoda mas mura, halimbawa, pagkatapos hindi naman pala totoo. Hindi naman kasama sa kailangan magparehistro sa COMELEC ang mga media entities na nagsasagawa ng survey, pati na rin ang religious organizations, civic groups at iba pa. Pakiusap lang nila, i-report pa rin sino ang nagkomisyon dito. Hindi applicable at hindi covered sa regulasyon sa pagpaparehistro sa ating mga media entities, hindi kasama ang religious organization, cause-oriented groups or organizations, at kasama na rin yung mga civic organizations at ang educational institutions. Ang amin lang pong pakiusap sa mga entities na yan na nasa simbahan, nasa educational institution, sana lang masabi lang doon kung sino at paano o sino ba ang nagpakomisyon o sino ang nagkomisyon ito. Samantala, bukod naman sa regulasyon ng surveys, naglabas na rin ng guidelines ang COMELEC para naman sa pag-oorganisa ng mga debate ng mga kandidato. Base sa resolusyon number 1115 ng COMELEC, obligado ang organizers na imbitahin ang lahat ng mga kandidato at dapat din alam ng kandidato ang tatalakayang issue sa debate. Dapat sisiguraduhin na alam kung ano yung mga dapat issue-based at isang linggo bago mag-debate dapat alam na mismo ng mga magpa-participate kung ano more or less ang issues na tatalakayin at the same time walang i-exclude na kahit isang kandidato. Halimbawa, kandidato for mayor, kandidato for governors or congressmen, dapat lahat iimbitahan. Samantala, dahil naman napirmahan na nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na iurong ang parliamentary election sa Oktubre, posibleng buksan muli ng COMELEC ang COC filing sa BARM. Pero para ito sa mga lugar na mabibigyan ng dagdag na pwesto ng parliamentary district representatives. Sa mga balota naman, plano ng COMELEC lagyan ng litrato ng mga kandidato ang balota at may option din na bumoto ng none of the above ang mga botante. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.